May mga sapak sa utak mga tol, yung mga scholar daw ng China na nagsabing parte ng kanilang bansa itong Batanes. At ayon kay Secretary Gibo Chodoro, dapat ito'y patingin no, sa mga manggagamot mga tol. Dahil puro kalokohan ng mga pinagsasasabi. Alam niyo naman siguro no, nabalitaan na ninyo ngayon, kalat na ngayon yan sa online, na ayon sa isang o sa ilang mga scholar ng China is dapat daw etong Batanes ay ibinalik sa kanila. No, dahil ito daw ay parte ng kanilang bansa. Well, samahan ninyo ako mga tol, pag-usapan natin tong issue to. Alright, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung bago ka pa lamang dito, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So mainit na usapin ngayon to mga tol. Diba? Nung mga nakaraang taon, ang kumakalat na inaangkin ng China ay etong Palawan. Eto mga tol, legit. Eto ayon sa symposium na ginanap doon sa China at sinabi ng ilang mga Chinese scholar, etong Batanes daw mga tol ay parte ng kanilang bansa. Kumbaga sila ang nagmamay-ari dyan mga tol. Kaya nga sabing gano'n ni Secretary Gibo, mukhang dapat ata ipatingin natin sa mga manggagamot tong mga utak nito mga to dahil puro kalokohan ng mga pinagsasasabi. No, eto samahan ninyo ako mga tol, alamin natin yung mahahalagang punto sa kasaysayan tungkol dito sa Batanes para malaman nating lahat kung meron bang katotohanan etong sinasabi nitong mga Chekwan to. Gustong ipasuri ni Defense Secretary Gilberto Teodoro sa Department of Health ang mga Chinese scholar na nagsabing bahagi ng China ang Batanes. Department of Health mga tol, kasi mukhang may mga sakit na tayo mga yun eh. Isa raw itong kahibangan na dapat pa ring seryosohin. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Lahat na lang no, lahat mga tol inaangkin nila, tindi. Inilatag ng National Historical Commission of the Philippines ang mga mahalagang punto sa kasaysayan para igiit. Yan. Nasa Pilipinas lamang ang Batanes. Yan, ito importante to mga tol kasi syempre nalimutan na natin to sa paaralan na ituro yan sa atin part ng history. Ito babalikan natin. Kasaysayan para igiit. Nasa Pilipinas lamang ang Batanes. Pagkondena ito ng ahensya sa sinabi ng ilang Chinese scholars sa isang symposium na bahagi umano ng China ang Batan Islands bilang geographical extension ng Taiwan. Sabi ng NHCP, ang unang extensive documentation sa Batanes ng isang British explorer ay noong 1687 kung saan walang bakas ng Chinese governance sa lugar. Ayan na mga kapatid balikan natin, ayon dito sa Pambansang Komisyong Pangkasaysayan, mga kapatid, no, the earliest known extensive documentation of the Batanes Island by British explorer William Dampier in 1687. Ito yung pinakauna extensive documentation, 1687. Pero walang bakas, no trace of Chinese governance. Ibig sabihin, walang mga Chinese na namumuno dyan, naggo-govern, namamahala, nangangasiwa dyan sa mga islang yan. Okay? Noong 1687, kung saan walang bakas ng Chinese governance sa lugar, habang ang mga Ivatan people ay namuhay sa protektadong komunidad at nakipagkalakalan sa maritime trading nations. Kasi gano'n naman dati. Yun naman talaga Bago pa man dumating dito mga Kastila, meron na mga Chekwa rito, may mga Inchik na. Pero hindi para magtayo sila ng gobyerno nila o hindi para manakop. Kasi wala nga sa kasaysayang nanakop sila mga tol. Ang ginagawa nila rito is para magnegosyo, makipagkalakalan. Ang unang sumakop sa atin mga tol, kasi ang Pilipinas hindi pa naman talaga Pilipinas to dati. Binubuo to ng iba't ibang mga barangay. Barangay ang tawag doon mga tol na may mga namumuno dyan bawat barangay. No, kalat-kalat yan. Hindi pa talaga siya isang buong bansa mga kapatid. No? Pero nung dumating yung mga Kastila nga, doon na tayo talaga naging... kaya tayo tinawag na Pilipinas, mga pulo ni Felipe kasi kumbaga parang handog tayo dun sa King Philip nila doon sa Espanya. Kaya tayo tinawag na Pilipinas. So sila nagbigay sa atin ng ng pangalan Mula naman 1783 sa panahon ng Spanish Empire, patuloy na kinikilala ang Batanes
bilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Mhm. Pinagtibay din ito noong 1896 Philippine Revolution at First Philippine Republic kung saan tumindig ang mga Ivatan para sa kalayaan ng Pilipinas. Ano lang ang ibig sabihin nito? Mahilig talaga silang gumawa ng kunyari-kunyarian o kalokohang history. Katulad na lamang no sinasabi nilang mga maritime historical rights, 'di ba? Pamana daw sa kanila, inherent territory nila, yung mga puro imbentong kalokohan lang nila, mahilig talaga sila sa ganun. O biruin mo pati Batanes gumagawa ngayon sila ng history nila, 'di ba? Binabago nila yung kasaysayan. Mula sa pananakop ng mga Espanyol, kinontra rin ng NHCP ang argumento ng Chinese scholars na ibinalik dapat ng Japan sa Yan. China ang Batanes matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. O biruin nyo, ito sinasabi ng mga scholar, dapat daw ibinalik ng Japan sa China yung Batanes after World War II. Kasi nga 'di ba sinakop tayo ng mga Hapon, 1941 ata hanggang 1942, mga nasa ganun. Natapos kasi 1945 yung pagtatapos nun yung binagsakan na sila ng nuclear bomb ng Amerika, 'di ba? Sumuko na sila nun Sabi ng China dapat daw ibinalik sa kanila yung Batanes. Bakit? 'Di ba? Dahil simulat sa pool ay bahagi ng Pilipinas ang naturang probinsya na lumaban din para sa kalayaan mula sa Japanese rule noong 1945. Mhm. Hanggang ngayon, wala pang tugon ang Chinese Embassy kung suportado ng gobyerno ng China ang pahayag ng Chinese scholars. So in fairness naman mga tol, hindi naman mismong government nila ang nagsasabi noon, kundi ilang mga Chinese scholar doon nga sa naganap na symposium doon sa China. Mga Chinese scholar, no, di umano ang nagsalita ng mga yon. So hindi pa to kinukumpirma ng kanilang gobyerno kung sinusuportahan nila yung claim ng kanilang mga scholar. Pero tulad nga ng sinabi natin mga tol, kung babalikan natin sa kasaysayan, 'di ba? Wala talagang ganung kasaysayan na namuno sila rito sa atin at naging parte tayo ng kanilang bansa. Sabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., patuloy na kukontrahin ang mga maling impormasyon. Mhm. Kailangan siguro ang pagpasagutin natin dito ay si Secretary Herbosa. Dahil mukhang matindi yung tama ng mga gumawa nun. Matindi ang tama. Matindi ang tama. Ang lakas ng tama mga naka-fentanyl ata yung mga yun Ganyan nag-uumpisa ang kanilang mga gawain sa false narrative. Mhm. No? Ganun ang partido nila. So, seryosohin natin to. Nagbabala rin ng isang civic society group sa tangkang pagbaluktot sa katotohanan. Kaya't pinuri ni Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, Dr. Jose Antonio Goytia, ang mabilis sa pagtugon ng pamahalaan tungkol sa Batanes para ipagtanggol ang karapatan at integridad ng Pilipinas. Mhm. Samantala, bumisita si Secretary Teodoro sa Masinloc, Zambales bilang bahagi ng pagdiriwang sa ika-10 anibersaryo ng arbitral victory ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pinangunahan din niya ang pamamahagi ng tulong sa mga mangingisda sa lugar. Tiniyak sa kanila ng kalihim ang patuloy na pagprotekta sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc, kung saan may binubuong security arrangement para rito. Anong trabaho pa natin kung hindi i-secure yung territorial integrity Mhm. and security ng ating republika? So kasama ito ng lahat ng mga areas natin. Bukod sa West Philippine Sea, binabantayan ang iba pang maritime territory ng Pilipinas sa ilalim ng 360-degree approach ng pamahalaan. Kailangan talaga magbantay tayo mga tol. Kahit tayo mga normal o normal na mga taong bayan, no? Hindi man natin kailangan magpunta sa dagat para magbantay at humawak ng kung ano man dyan na hawakan natin. Hindi naman natin kailangan gawin yun. Yun lang bang buksan natin ang ating kaisipan at magkaisa tayong lahat mga tol. Regardless kung ano ang mga sinusuportahan mong politiko dyan, kay DDS ka man, kay loyalist ka man o pinklawan, dilawan ka man, kahit na sino man ang tinuturing mong presidente mo mga tol. Diba? Walang kinalaman niya na pag pinag-uusapan natin Pilipinas. Kasi alam naman natin dito, regular na napapalitan yung mga namumuno sa atin. Pero ang bansa natin mga tol, mananatiling Pilipinas yan
kahit na sa paglipas ng panahon hindi mapapalitan yan. Maliban na lang kung tayo ay magtataksil at ipapamigay natin yung ating mga nasasakupan. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang iyong masasabi tungkol dito? Comment ka na lamang sa ibaba. Peace out.